Sinabi ni Vermouth kay Damduk na may isang pabor siyang hihilingin sa kanya. Nang may sigasig, ay agad na sinabi ni Damduk na kung ito ay tungkol sa pagpigil sa gate, ay tiniyak niya na tutulong siya sa kanya. Nagsimula namang ngumiti si Vermouth at sinabing napakamasigasig nga niya, ngunit sinabi niya na hindi iyon ang gusto niyang hilingin sa kanya. Pagkatapos nito ay sinabi niya na ang mga masasamang nilalang na nasa loob ng gate, kabilang na rin dito ang mga maliliit na insekto ay mayroong kanya-kanyang mga kwento. Pagkatapos nito ay dinagdag pa niya na ang mga nasirang gusali ay maaari pang ayusin muli, kaya kung makikita niya ang mga gumawa nito ay parusahan niya lamang ito ng bahagya at pagkatapos ay paalisin na sila at hindi na niya kailangang patayin pa ang mga ito. Dahil ang mga nilalang na ito ay katulad din nila na gusto lamang mabuhay, at ang bawat isa sa mga ito ay mayroon ding mga pinagdadaanan. Habang pinagmamasdan naman ni Damduk si Vermouth, ay napagtanto niya na ito marahil ang naging dahilan kung bakit ito natatalo ng kanyang kalaban, dahil bagamat mayroon itong malakas na kapangyarihan, ay tunay na napakabait ng Diyos na ito. At base sa propesya ni Ana, ay marahil ay alam na ni Carlos ang personalidad ni Vermouth, kaya nagawa nitong i-ambush ang Diyos na ito, at makapagbigay ng isang critical na injury dito. At kung magkataon na hindi nila mapipigilan ang kalaban na ito, ang dimensyon na ito ay tuluyan ng malalamo ng gate na magbubukas sa hinaharap. Habang iniisip pa niya ito, ay sinabi na ni Vermouth ang pabor na gusto niyang hingin sa kanya, at ito nga ay kailangan niyang makihalubilo sa mga ordinaryong tao at turuan sila na gumamit ng magic. Dahil sa mga panahong ito ang mga halimaw ay bigla-bigla na lamang lumalabas sa mga gates, at bagamat ito ay para sa kanya, ay isang normal na bagay lamang gaya ng paglipad ng isang paru-paro, ngunit para sa mga tao, ito ay isang malaking delubyo. At kung ang mga halimaw na lalabas ay katulad ng mga sumira sa kanyang templo, ay hinding-hindi ito mahaharap ng mga ordinaryong mamamayan. Sinabi rin niya na kung ang mga halimaw mula sa gate ay magiging kasing lakas ng katulad ng mga halimaw na umatake sa kanila, ay hinding-hindi nila ito makakayang harapin. Pagkatapos nito ay sinabi niya na siya sana ang gagawa nito, ngunit kailangan pa niyang ayusin ang kanyang templo, at nanlulumo pa nga siya dahil hindi niya alam kung kailan niya ito matatapos. Sinabi din niya na ipapadala niya sana ang kanyang mga priest, ngunit ang mga ito ay walang mga malay, kaya nakiusap siya sa kanya na tulungan siya sa bagay na ito. Kasabay nito ay sinabi rin niya na hindi siya magsisisi kung tutulungan niya siya, dahil bibigyan niya siya ng reward kapag ginawa niya ito. At dahil kailangan niyang magturo ng magic, ay tutulungan niya siya na makagamit ng magical powers. Nang marinig naman ito ni Damduk, ay agad na nagulat ito, at pagkatapos ay kuminang-kinang ang kanyang mga mata, at masayang sinabi na tutulungan niya siya. Idinagdag pa niya na madali lang ito sa kanya, dahil naging propesyon na rin niya ang pagtuturo. Natuwa naman si Vermouth nang marinig ito, at sinabi na kung ganun ay ipapaubaya na niya ito sa kanya. Samantala sa likod ng Magic Academy, ay makikita ang mga estudyante na kasalukuyang nagsasanay ng kanilang mga magic. Habang ginagawa nila ito ay isa sa mga estudyante ang nagsabi na hindi niya na nakikita nitong mga huling araw si Damduk. Tumawa naman ang kasamahan nito at sinabi na marahil ay na-realize na nito na wala siyang talent sa paggamit ng magic, kaya umalis na ng mas maaga. Sinabi naman ng kanyang kasamahan na medyo nalulungkot nga siya, dahil natutuwa siyang panoorin ito habang nade-depress dahil hindi nito magawang makagamit ng magic. Habang masayang nagchichismisan ang dalawang ito, ay sinita sila ng kanilang guro at sinabihan na manahimik at mag-focus sa kanilang klase. Sa kabilang banda si Adele matapos marinig ang pag-uusap nilang ito, ay sandaling natahimik at pagkatapos ay naisip na kinailangan niyang umalis ng mas maaga sa kanyang taping dahil lamang sa pagpapractice ng magic, ngunit kalaunan ay wala rin naman siyang mapapala dahil hindi rin naman siya makagamit ng magic. Samantala habang iniisip pa niya ito, ay dumating na si Damduk at sinabi na walang lugar sa eskwelahan na ito ang hindi nakakaligaw. Pagkatapos ay tinanong din niya kung nagsimula na ba ang klase. Sa kabilang banda, matapos siyang makita ng ibang mga estudyante, ay agad na nagtawanan ang mga ito, at sinasabi na nagawa pa nito talagang bumalik. Sinabi pa ng isa na masyado itong mayabang para sa isang taong hindi naman marunong gumamit ng magic. Sinabi pa ng isang estudyante na sa lahat ng mga klase ay dito pa talaga siya na late,
dahil ang propesor sa klase na ito ay masyadong sensitive pagdating sa oras ng pagpasok. Habang nagtatawanan pa ang mga estudyanteng ito, ay makikitang tila natahimik ang propesor sa isang tabi, at nang magsasalita na ito ay biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. At sa halip na magalit ay napalitan ng isa na sobrang saya, at tinatawag pa nga si Damduk bilang high priest. Agad din namang humingi ng paumanhin si Damduk, at sinabi na medyo na late siya dahil sa traffic. Bilang tugon ay pinatitigil siya ng propesor, at sinasabi na siya dapat ang humingi ng paumanhin dahil hindi niya siya nagawang sunduin. Matapos namang makita ang pagpapalitan ng usapan ng dalawang ito, ay nanlaki ang mga mata ng mga estudyante dahil hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Makalipas ang ilang sandali ay tinawag ng propesor ang kanilang atensyon at sinabi na ang pinakaingatan na high priest ng kanilang Diyos na si Vermouth na si Damduk ay personal na tuturuan sila sa kanilang magic lesson. Pagkatapos ng pagpapakilalang ito ay ngumiti si Damduk sa kanyang mga dating kaklase at sinabi na medyo matagal na rin simula noong huli silang magkita. Tinanong din niya sila kung ano ang mayroon sa kanilang ekspresyon dahil parang siya lamang ang may gusto na magkita ulit sila. Hindi naman na nakapagpigil ang isa sa mga estudyante na kanina ay nanlalait lamang kay Damduk at galit na tinanong ang propesor kung ano ang kanyang sinasabi. At tinukoy pa nga si Damduk na isang bastardo at tinatanong kung ano ang kakayahan nito na magturo sa kanila. Kasunod nito ay galit niyang dinuro si Damduk at sinabi na alam naman ng lahat na wala itong mana at nakapasok lamang ito sa paaralan dahil sa kanyang mga koneksyon, ngunit ngayon ang isang katulad nito ay siya nang magtuturo sa kanila. Galit namang sumagot ang propesor at sinabihan ito na isang bobo. At tinanong ito kung ano ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na magsalita ng ganoon. Ngumiti naman si Damduk sa pagtatanggol na ito, at sinabi na okay lang siya at kailangan na niyang kumalma. Habang nangangatwiran pa ang propesor sa masamang ugali na pinakikita ng kanyang estudyante, ay tinanggal na ng estudyante ang kanyang guwantes, at ibinato ito patungo kay Damduk, at habang sinasabi pa ni Damduk na siya na ang bahala dito, ay hinamon na siya ng estudyante sa isang magic duel, at sinabi pa nito na papatunayan niya na ang isang katulad ni Damduk ay walang karapatan na magturo sa kanila. Sinabi rin niya na ibabalik niya siya sa kanyang katinuan, at ipapaunawa sa kanya na ang walang talento na katulad niya ay walang lugar sa eskwelahan na ito. Pagkalipas ng ilang sandali ay magkaharap na ang dalawa sa isang duel, at sinabi pa ni Damduk sa kanyang kalaban na magiging galante siya sa kanya, at hahayaan siya na maunang umatake. Lalo namang nagalit sa kanya ang estudyanteng ito, dahil tila ba minamaliit siya ng isang walang talento. Kaya agad nitong ginamit ang kanyang magic at bumuo ng isang bolang apoy na tinatawag na fire arrow, at kasunod nito ay agad niya itong pinakawalan patungo kay Damduk, na ngayon ay nakatayo lamang sa kanyang harapan. Habang papalapit na sa kanya ang ataking pinakawalan ng estudyante, ay bumuo si Damduk ng isang maliit na magic circle, at agad nitong na-absorb ang fire arrow na pinakawalan ng kanyang kalaban. Habang gulat na gulat pa ang estudyante sa pangyayaring ito, ay sinabi ni Damduk na siya naman ang aatake. Sa sandaling ito ay naglabas siya ng isang maliit na bolang apoy sa dulo ng kanyang daliri, at habang nakatawa ay sinabi niya dito na siguraduhin niya na masasalag niya ang ataking ito. At matapos nga niyang pakawalan ang maliit na bolang apoy na ito ay nagkaroon ng isang flashback, kung saan kausap ni Damduk si Vermouth. Sinabi nito sa kanya na kahit gaano pa siya katalentado, ay hindi siya makakagamit kaagad ng advanced magic sa umpisa, kaya ibabahagi niya sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Sa gayon ay makakagamit siya ng advanced magic. Sa pagbabalik ng duel ni Damduk at ng estudyante, ay makikitang ang ginamit palang magic ni Damduk ay ang 8 circle magic na Hellfire, dahil sa laki ng ataking ito ay labis na nagulat sa takot ang ibang mga estudyante na kanina lamang ay pinagtatawanan siya, at ang kalaban naman niyang estudyante nang makita ang napakalaking ataking ito ay agad na pinatitigil siya sa kanyang ginagawa, at humihingi na ng paumanhin sa kanyang mga nasabi. Matapos naman niyang marinig ito mula sa estudyante, ay kinontrol ni Damduk ang kanyang magic, at pinalipad ito patungo sa itaas, na kalaunan ay nagdulot ng malaking pagsabog sa himpapawid. Habang nakikita nila na masaya si Damduk sa resulta ng kanyang ginawa, ay takot naman ang estudyanteng kanyang nakalaban, at kasunod nito ay tinanong niya ito kung nasa wastong katinuan na ba siya ngayon.
Kasunod nito ay sinabi niya na ipaabot sa lahat ng kanyang mga kasamahan, at doon sa mga may problema sa kanya, na simula ngayon ang tinatawag nilang untalented ay siya nang magtuturo sa kanila. Pagkatapos nito ay labis ang papuri sa kanya ng profesor, at sinabi pa nga niya na gaya nga ito ng kanyang inaasahan sa kanilang high priest, dahil nagagawa na nitong makagamit ng 8 circle magic, isang abilidad na wala nang nakakagamit sa panahon ngayon. Tila hindi naman komportable si Damduk sa aksyon ng propesor na ito, kaya tinanong niya kung wala ba siyang klase ngayon. Sa kabilang banda si Adel nang makita ang lahat ng ito, ay kasalukuyang tulala at hindi makapaniwala na nagawa nga ni Damduk ang kanyang sinabi sa kanya. Pagkatapos nito ay lumipat ang eksena kung saan makikitang galit na galit si Adel dahil sa mga kondisyon na ibinibigay ni Damduk sa kanya. Hindi naman inaasahan ni Damduk ang reaksyon niyang ito kaya pinapakalma niya siya at sinabi na pag-usapan muna nila ito, ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin nawala ang pagkainis ni Adel dahil parang iniisip sa kanya ni Damduk na siya ay isang bobo para sumang-ayon sa ganoong klaseng mga kondisyon. Samantala si Damduk sa sandaling iyon ay naisip na ibang-iba ito sa naging reaksyon ng una niyang priest na si White. Kaya napagtanto niya na marahil ay madali lang talagang mauto ang kanyang unang tagasunod. Pagkatapos niyang isipin ito ay pinakalma niya ito, at sinabi na makinig muna siya sa kanya, at ipapaliwanag niya ng mabuti ang mga kondisyon na kanyang sinabi. Pagkatapos nga niyang sabihin ito ay sandaling kumalma si Adel, at naupo, at habang tinatanong siya ni Damduk kung aling parte ng kanyang mga kondisyon ang hindi niya nagustuhan, ay agad naman itong sumagot at sinabi na lahat ng kanyang mga kondisyon ay hindi niya nagustuhan. Sinabi pa niya na hindi ba niya naiisip na ang kondisyon na pwede niya siyang tawagin kahit kailan niya gustuhin, at ang pagbibigay ng kanyang buong debosyon sa kanya, ay para na rin siyang ginagawang isang alipin ito. Dinagdag pa niya na tinatawag niya ang kanyang sarili biglang isang Diyos, ngunit sa mga kondisyon na kanyang ibinibigay ay para na rin siyang isang pinuno ng kulto. Natataranta namang sumagot si Damduk, at sinabi na hindi iyon ganon, at sa halip ay pwede niyang isipin na ito ay isang trabaho lamang. Pagkatapos nito ay kumalma siya, at sinabi na hindi naman niya siya tatawagin sa mga walang kwentang bagay, at sa halip ay kakailanganin lamang niya ang kanyang kapangyarihan sa pagpapahinto ng isang disaster na mangyayari sa hinaharap, at sa mangyayaring labanan sa kanilang mundo, ay nangangako siyang tutulungan din niya siya. Idinagdag pa niya na gagawan din niya ng paraan ang kanyang sakit na mana scarcity syndrome, nang magkagayon ay makakagamit na rin siya ng magic. Matapos namang marinig ito ay tila natula si Adel, at tinanong kung talaga bang matutulungan niya siya na magamot ang kanyang sakit na mana scarcity syndrome. Sinabi din niya na gumamit pa siya noon ng ilang milyon na dami ng ginto, ngunit wala pa ring nagawa yon upang mapagaling ang kanyang sakit. Kaya tinatanong niya siya kung paano niya gagawin ito. Sinabi naman ni Damduk na sa kasalukuyan ay wala pang paraan, ngunit makakasigurado siya na gagawin niya ang kanyang buong makakaya para maresolba ang problema niyang ito. Matapos naman niyang sabihin ito, ay lalong nagalit si Adel, at sinabi na para lamang siyang scammer na ang tanging pinanghahawakan lamang ay ang kanyang mga salita. Dinagdag pa niya na kung ganun lang din naman ang kanyang gagawin, ay sasabihin na lang din niya na siya ay ang Diyos ng magic. Natahimik naman si Damduk nang marinig ito, at sinabi na may punto nga siya kung bakit siya nagagalit, kaya dahil na corner na siya ay tinanong niya si Soyul kung mayroon bang paraan para magamot ang sakit nito sa mabilis na panahon. Agad namang umiling si Soyul at sinabi na wala, pagkatapos ay naisip niya na nakakamangha kung paanong napakabilis niyang natutong gumamit ng magic, ngunit ang pagpapasali kay Adel sa kanyang mga priest ay talagang napakahirap. Dahil ito ay kasalukuyang isang superstar sa mundong ito, at taglay niya na ang lahat ng kanyang maiisip at ang tanging kahinaan lang niya ay ang kanyang sakit na mana scarcity syndrome, kaya ipinayo niya na lamang kay Damduk na bigyan pa ito ng oras para mag-isip, dahil mayroon pa namang oras bago sumabog ang gate na maghahatid ng kaguluhan sa mundong ito, kaya maaari pa niyang turuan ito ng magic na maaaring makaresolba sa sakit nito. Pagkatapos naman niyang sabihin ito ay agad nilang naramdaman ang pagyanig sa paligid, at sa sandaling ito ay nagulat sina Damduk, dahil nakita nila na ang inaasahan nila na medyo matagal pa na mangyayari na gate explosion, ay nangyayari na. Pagkatapos nito ay napapatanong sila, dahil dapat ay mayroon pa silang mahigit 1 buwan bago ito mangyari,
Kaya iniisip nila kung bakit nangyari na ito ngayon. Samantala sa labas, ay kasalukuyang nagkakagulo ang mga tao dahil sa biglang pagdating ng mga halimaw sa lugar. Nang makita naman ni Adel ang nangyayaring ito, ay napatanong siya kung ano ang nangyayari sa kanilang mundo. Sa kabilang banda si Damduk ay tinatanong si Soyul kung ano ang ibig niyang sabihin na si Kalos ay dumating na ngayon. Sinabi pa niya na siya mismo ang nagsabi na mayroon pa silang oras bago ito lumabas, kaya tinatanong niya ulit ito kung sigurado ba siya na si Kalos talaga ang lumabas sa gate. Agad namang kinumpirma ito ni Soyul at sinabi na walang duda na ito nga ay si Kalos. Samantala si Adel nang makita na patuloy pa rin sa pag-uusap ang dalawang ito, ay tinatanong sila kung bakit hindi pa sila lumilikas. Sa kabila ng babalang ito ay hindi ito pinansin ni Soyul, at sa halip ay patuloy na iniisip na hindi pa nangyari ang bagay na ito sa kanyang paulit-ulit na pagkabuhay, at parang katulad nito ang nangyari noong nakalaban nila ang mga Sunwolves, kaya naisip niya na mayroong pagkakaiba ang mga kaganapan sa buhay na ito, dahil bagamat pareho pa rin ang mga pangyayari, ay magkakaiba naman ang mga nagiging kaganapan sa bawat sitwasyon. Habang iniisip pa niya ito ay napansin ni Soyul na inilabas na ni Damduk ang kanyang espada, kaya agad niyang tinanong ito kung bakit niya ginagawa ito, dahil parang kabobohan lamang. Kung iniisip niya na makakaya niyang harapin si Kalos sa kanyang kalagayan ngayon, idinagdag pa niya na ang makakalaban niya na si Kalos ay malaki ang pagkakaiba kung ikukumpara sa nakalaban niya noon na si Neptune, at kung haharapin nga niya ito ay hindi na niya malalaman pa ang mga susunod na mangyayari. Sinabi naman ni Damduk na wala rin namang mangyayari kung tatayo lamang sila dito at maghihintay. Pagkatapos niyang sabihin ito ay lumabas ang isang urgent recruitment request, at ang mga requirements ay kailangang mayroong godly power ang isa na lalampas sa 50,000 at ang kanilang magiging misyon ay pigilan si Kalos at ang kanyang gate sa pagsakop sa mundong ito, at ang nag-request ay walang iba kundi si Vermouth. Pagkatapos mabasa ito ay ngumiti si Damduk, at inaya na si Soyul na gumawa na ng kanilang part-time job. Kasunod nga nito ay makikita ang mga part-timer na nilalabanan na ngayon ang mga halimaw na nagmula sa gate, at isa na nga sa mga ito ay si Damduk na kasalukuyang hinahati ang isang halimaw sa kanyang harapan. Habang ginagawa niya ito ay napasabi na lamang siya na tila ba walang katapusan ang mga halimaw na ito. Sinabi naman ni Soyul na isang himala na maituturing na ganito karami ang dumating para gawin ang part-time job na ito, dahil kung tutuusin ay kilala si Vermouth bilang isang Diyos na hindi naglalagay ng mga request, at siya rin ang pinakamalakas na Diyos sa mundong ito. Matapos namang marinig ito ay napasang-ayon na lamang si Damduk, at sinabi na maging siya ay nauunawaan na rin ang bagay na ito, dahil naramdaman niya ito noong nagtuturo siya sa mga estudyante ng magic. Dahil kasabay noon ay pinahiram din siya ni Vermouth ng kanyang divine power. Samantala sinabi ni Soyul na dahil hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa sitwasyong ito, ay magfo-focus na lamang sila sa pagpigil sa mga halimaw na lumalabas sa gate. At bagaman nagbago na ang mga pangyayari, ay naniniwala naman siya na makakaya pa rin ni Vermouth na matapatan ang lakas ni Kalos. At sa sandaling magigipit na si Kalos ay iyon na ang magiging hudyat para isagawa nila ang kanilang plano. Habang sinasabi pa niya ito ay biglang nagkaroon ng malaking pagsabog sa kanyang likuran, at nang makita ito ni Damduk ay nagulat siya dahil sa pagkakaalam niya ay nasa malayo ang ginagawang paglalaban ni Kalos at Vermouth. Kasunod nito ay nakarinig ng mensahe ang lahat ng mga tumanggap ng part-time job, na sinasabi na ang lahat ng mga part-timer na kasalukuyang pumipigil sa mga halimaw na lumalabas sa gate, ay kailangang makinig sa kanya. Kasunod nito ay binanggit niya na ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi maganda, kaya bagamat nakakahiya ang kanyang gagawin ay babaguhin niya ang kanyang request, at sa halip ay pinatitigil na sila sa kanilang mga ginagawa, at mag-focus na lamang sa paglikas sa mga mamamayan. Habang siya naman ay pansamantalang pipigilan si Kalos, sa gayon ay mailigtas nila ang lahat ng mamamayan. Pagkatapos nito ay napapatanong pa si White kung ano ang boses na kanyang narinig, samantalang si Damduk naman ay tila natulala, at tinatanong si Soyul kung ito ba ay nagmula mismo kay Vermouth. Kinumpirma naman niya ito, at sinabi na siya nga ang nagsalita, at nag-utos sa kanila na umatras. Nang makita naman ni Adel na nagsisimula ng umatras palayo ang mga part-timer mula sa gate, ay agad niyang tinanong si Damduk kung bakit nagsisialisan na sila.
Dahil dito ay sinabi ni Damduk na si Vermouth mismo ang nag-utos sa kanila na itigil na ang kanilang ginagawa. Habang naguguluhan pa sa sinabi niyang ito, ay tinanong niya si Damduk kung ano ang ibig niyang sabihin. Tinanong din niya kung ano na ang mangyayari ngayon sa kanilang village, at sa mga taong hindi pa nakakalikas. Sinabi naman ni Soyol na ibang-iba ito sa propesya na kanyang nakita, at kahit siya mismo ay hindi siya nakakasigurado kung ano ang mangyayari, ngunit isang bagay ang kanyang masasabi, at iyon nga ay ang dimensyong ito ay tuluyan ng mawawasak mula sa kamay ni Kalos. Natulala naman si Adel matapos marinig ang sinabing ito ni Soyol, at sinabi pa nga niya na nagsisinungaling lamang ito. Humingi naman ng paumanhin si Soyol sa kanya, at sinabi na sa kasalukuyang lakas nila ngayon ay hindi nila makakayang harapin si Kalos, at pigilan ito. Nang marinig naman ito ni Adel ay ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Damduk, at humihiling sa kanya na tulungan sila, dahil alam niya na kahit papaano ay may magagawa siya para tulungan sila. Ngunit iba sa kanyang inaasahan, ay malungkot na humingi ng patawad si Damduk sa kanya. Pagkatapos naman niyang sabihin ito ay tuluyan ng nanghina si Adel, at napaluhod na lamang sa lupa, at tinatanong sila kung bakit ganoon lamang kadali para sa kanila ang sumuko. Sinabi pa niya na kahit ang mga ordinaryong tao ay patuloy pa rin na lumalaban hanggang sa ngayon. Pagkatapos nito ay sinabi niya kay Damduk, na sinabi nito noong una sa kanya na siya ay isang Diyos na ang layunin ay tumulong sa mga tao, kaya nakikiusap siya na tulungan sila. Pagkatapos naman niyang sabihin ito ay naalala niya ang kanyang nakaraang sarili, kung saan nakita niya na nakaluhod siya na katulad ng ginagawa ni Adel, at humihingi ng tulong. Pagkalipas pa ng ilang sandali ay nakapagpasya na si Damduk, at agad na tinawag ang system window para sa tindahan ng mga Diyos. Nang makita naman ni Soyol ang ginagawa niyang ito ay sinubukan niya siyang pigilan, ngunit sinabi ni Damduk sa kanya na huwag siyang mag-alala, dahil wala siyang plano na mamatay dito. Pagkatapos nito ay sinimulan niyang bumili ng mga item sa shop, at sinabi pa niya na hindi niya inaasahan ang naging desisyon niyang ito. Kasunod nga nito ay lumabas na ang mga mensahe na nagpapakita na nabili niya ang Hercules Lion Armor na mayroong legendary rank, at pag sinuot ay magpapataas ng kanyang depensa ng 500%. Binili rin niya ang Hercules Club, isa ring legendary item, na mayroong 100% na makapag-stun sa kahit anong life form kapag tinamaan nito sa ulo. At dahil sa pagsusuot niya ng Hercules set, ang kanyang attack at defense ay tataas ng 500%. Pagkatapos niyang maisuot ang mga item na ito ay agad na minura siya ni Soyol, at sinabi na kabobohan lamang ang kanyang ginagawa. Habang si Adel naman ay namamangha sa mga nangyaring ito sa kanyang harapan, ngumiti naman si Damduk kay Soyol, at sinabi na ingatan na lang niya ang kanilang mga kasamahan habang wala siya. Samantala, kasalukuyang sugatan na ngayon si Vermouth, at halatang nadehado siya mula sa nangyaring labanan sa pagitan nila ni Kalos. Habang nahihirapan pa itong tumayo mula sa kanyang mga sugat, ay makikitang tumatawa si Kalos mula sa itaas, at sinabi pa dito na kung inaakala ba niya na ang ulan na kanyang ginawa ay matatanggal ang kanyang dark energy. Sinabi pa niya na nandidiri siya kapag naiisip niya na minsan ay naging estudyante siya niya. Sinabi naman ni Vermouth na bagamat naligaw ito ng landas, ay talaga bang nakalimutan niya na ang lugar na ito, at ang mga turo niya sa kanya. Sinabi naman ni Kalos na huwag siyang magpatawa, dahil hindi niya naiintindihan na sila at ang mga tao sa mundong ito ang naligaw ng landas. Dahil tila nakontento na ang mga ito sa kanilang mga estado, at hindi na nagnanais na umangat pa. Dahil normal lamang sa mga mag-accuser na katulad niya ang maghangad ng mas malakas pang kapangyarihan. Pagkatapos niyang sabihin ito ay naglabas ito ng maraming itim na bola ng enerhiya sa kanyang paligid, pagkatapos ay sinabi niya na ito ang tunay na magic. Habang sinasabi pa niya ito, ay pinakawalan niya na ang mga bola ng enerhiyang ito patungo kay Vermouth, kaya agad din namang nagsagawa ito ng counter-attack, saka sinabi na ang kanyang dark energy ay nabuo lamang para sa pagkawasak, at base sa kanyang pagkakaunawa ay hindi dapat sa ganoong paraan ginagamit ang magic. At bilang isa ring Diyos ay dapat ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para tulungan ang mga tao. Tumawa naman si Kalos, at sinabi na kahit saan pa man niya gustong gamitin ang kanyang magic ay siya ang masusunod, at gamit ang kanyang dark energy, ay tatalunin niya siya.
Habang nasa gitna pa ng pagpapalitan ng atake ang dalawa, ay tila mauunang bumigay si Vermouth, at naiisip pa nga na hindi niya na matatagalan ang harapan nilang ito. Ngunit habang ginagawa pa nila ito ay mapapansin na mayroong malaking bolang apoy na biglang lumabas, at ang ataking ito na isang 8-circle magic na Hellfire, ay patungo na ngayon kay Kalos, na ikinagulat din maging ni Vermouth. Habang iniisip pa niya kung sino ang nangialam sa kanilang labanan, ay nagsalita si Damduk, at sinabi sa kanya na tila nahihirapan na ito na labanan si Kalos ng siya lamang. Sa kabilang banda si Vermouth nang makita siya, ay nagulat at napapatanong kung ano ang ginagawa niya dito. Sinabi naman ni Damduk na ang kanyang backup ay dumating na. Hanggang dito na lang muna ulit mga idol, maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel. At kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat at see you on our next video. God bless you all.